Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa kanyang mga salita upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan, ay matatagpuan sa Mateo Kabanata 3, talatang 13 hanggang 17. Ito ang sinasabi. Nang magkagayon, dumating si Jesus mula sa Galilea. Pumunta siya kay Juan sa ilog ng Jordan upang magpabautismo. Ngunit tumanggi si Juan. Sinabi niya, "Ako ang dapat mong bautismuhan. Bakit ka magpapabautismo sa akin?" Sumagot si Jesus sa kanya, "Pumayag ka nang mangyari ito ngayon, sapagkat nararapat nating tuparin ang lahat ng katuwiran sa ganitong kaparaanan." Nang magagayon, pumayag na si Juan. Nang nabautismuhan na si Jesus, kaagad siyang umahon mula sa tubig. Narito ang mga langit ay nabuksan sa kanya. Nakita ni Juan ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati at lumapag kay Jesus. Narito, isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak na labis kong kinalulugdan." Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at mapagmahal, narito muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay pasalamatan sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay, na ikaw, Diyos, ang siyang nag-iingat sa amin, sa aming pagtulog. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan, upang kami, O Diyos, ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Panginoong Hesus, salamat sa panibagong araw na iyong ibinigay sa amin. Salamat, O Diyos, dahil kami ay patuloy mong minahal, patuloy mong iniingatan. At sa umagang ito, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo silang pagalingin, O Diyos. Abutin mo ang kanilang mga lakas upang manumbalik, O Diyos. Ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa karamdaman. Pagalingin mo po sila, Panginoon. Gayon din po aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang senior citizen, na sila po ingatan mo sa kanilang mga buhay. Ilayo mo sila sa anumang karamdaman, Panginoon. Bigyan mo sila ng lakas at bigyan mo sila ng pag-asa. Pagpalain mo po sila ang aming mga lolo at lola, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming bayan, ang aming bansa. Patuloy mo pong pagpalain ang bansang Pilipinas, O Diyos. Gayon din po ang mga leaders namin. Pagpalain mo sila. Naway bigyan mo sila ng karunungan na makadiyos upang sila, O Diyos, ay gagampanan nila ang kanilang mga trabaho ng ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ganoon amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho, na sila po'y ingatan mo sa kanilang pagbabiyahe. Ilayo mo sila sa anumang mga
kapahamakan, Panginoon, sa daan. Lalong-lalo na kung sila o Diyos ay nagmamaniho ng kanilang mga sasakyan. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, Panginoon, sa mga tukso. Bigyan mo sila ng mahabang pasensya sa daan. Dahil sa kalsada, Panginoon, ay maraming mga kababayan namin na mainit ang ulo, o Diyos, na mahandong sa hindi magandang mga pangyayari, Panginoon. Kaya dalangin ko na sila ibigyan mo ng habang pasensya upang sila, o Diyos, ay makarating ng maayos sa kanilang pinapasokang trabaho, o Diyos. Amin ang inilalapit sa inyo, mga kaibigan namin na naghanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo upang sila, o Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Namin din inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW, na patuloy mo silang ingatan sa lugar kung saan sila nagtatrabaho, Panginoon. Nagtitiis sila na mapalayo sa kanilang mga ama sa buhay upang mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang pamilya, Panginoon. Ngayon din po yung mga kaibigan namin na nagmamigrate na sa ibang bansa, nasa Canada, sa Amerika, sa Australia, sa New Zealand, at sa ibang panig ng mundo, Panginoon. Gamitin mo sila upang ang iyong mga salita ay maibahagi, o Diyos, sa iba. Gamitin mo sila bilang ilaw at asin sa kanilang lugar, Panginoon, upang ang iyong banal na pangalan ay maitaas, Panginoon. Panginoon Jesus, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kaibigang mangingisda. Patuloy mo po silang ingatan sa laot ng karagatan. Huwag mo silang ipahintulot na magkaroon sila ng mga problema sa dagat, Panginoon. Bagkus proteksyonan mo po sila sa mga hindi magandang pangyayari, Panginoon. Tulad ng bagyo, Panginoon, malakas ang hangin. Lord, proteksyonan mo po ang aming mga kapatid na ito na kanyang hanap buhay ay nasa karagatan. Gayon din po aming inilapit sa inyo ang aming mga kaibigan, mga magsasaka, mga nagtatanim ng palay, prutas, gulay at iba pa. Ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang pagsaka at ilayo mo po sila sa anong makapahamakan. Gayon din po ang mga negosyante, Panginoon, no? Ang mga negosyante, patuloy mo po silang ingatan, pagpalain mo po sila. Naway ang kanilang mga ginagawa, Panginoon, ay ito'y naayon sa iyong kalooban. Ang kanilang ninegosyo ay para sa bayan, Panginoon, para sa aming kapwa. Naway sila, o Diyos, ay hindi sila mapagsamantala sa mga kababayan namin walang-wala, Panginoon. Naway sila ay bigyan mo ng pusong mapagmahal sa kapwa upang sila, o Diyos, ay makatulong. Lord, maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan, mga kaibigan, ay ang aktibidad sa pagbibinyag ni Juan. Yan. Ang aktibidad ng pagbibinyag ni Juan ay nagbibigay ng pagkakataon kung saan ipinahayag ni Jesus ang pangako at pagpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan. Ang bautismo ng pagsisisi ni Juan ay tumatawag sa mga tao sa isang paraan ng pamumuhay na nagpapahayag ng pangako sa Diyos. Ang bautismo ito ay nangyayari sa Jordan, ang ilog na tinawid ng mga tao ng Israel, mga anak ng Diyos. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon,
natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto, o binanggit ang Uzias. Kabanata 11, talatang 1 hanggang 11. Talatang 1. Nang bata pa ang Israel, aking minahal siya, at tinawag kong aking anak mula sa Ehipto. Pumasok sila sa bagong komunal na buhay, na hubugin ng kalooban ng Diyos sa halip na mapang-api sa kapangyarihan ng Egypt at mapagparusang paglalagalag sa ilang. Tulad ng iba, tinanggap ni Jesus ang tawag ni Juan na magsisi, aminin ang kasalanan at gumawa sa kalooban ng Diyos. Ngunit ang eksena ay gumagalaw sa focus sa kabila ng mga alalahanin ni John. Hindi ito binanggit ang kasalanan ni Jesus. Sa halip, ang pagpapalitnan sa pagitan ni Jesus at ni Juan. At pagkatapos ay ang pagpapahayag ng Diyos sa pagkakakilanlan ni Jesus ang sentro ng yugto. Ang pag-uusap ni Juan at Jesus na wala sa Mark at Lucas ay nilinaw ang kahalagahan ng bautismo ni Jesus. Pinoprotesta ni Juan si Jesus na iniharap ang kanyang sarili para sa bautismo. Ang salaysay ay hindi nagsasalaysay kung paano nakilala ni Juan si Jesus. Dahil pagkatapos ay tila hindi niya alam kung sino si Jesus. Ipinataw ni Jesus ang kanyang otoridad kasama ang kanyang kahilingan para sa agarang bautismo. Hayaan na ngayon, no? Sinundan niya ito ng paliwanag. Ang pandiwang tuparin, no, ay nagpapahiwatig na ang mga kalagayan ng buhay ni Jesus ay naaayon at napapatupad sa kalooban ng Diyos. Ang bautismo ni Jesus ay nagpapahayag ng kanyang pangako na ipamuhay ang kalooban ng Diyos na alam natin mula sa Matthew 1 na nangangahulugan ng pagiging ahente ng nagliligtas na presensya ng Diyos. The language of all justice or righteousness express actions that are consistent with or faithful to our relationship or commitment. God is just or righteous. For example, when God consistently with God's commitments to deliver the people from exile in Babylon, according to Isaiah 46:13. Ang kumilos ng makatarungang Diyos, man o tao, ay kumilos ayon sa kalooban ng Diyos. Ang bautismo ni Jesus, kung gayon, ay nagpapahiwatig ng kanyang pangako na kumilos ng tapat sa kanyang biyaya o sa kanyang bigay, Diyos, na atas, no, na ipakita ang nagliligtas na presensya ng Diyos na inihayag ng anghel kay Jose tungkol sa paglilihi ni Jesus o paglilihi ni Jesus, no? So ang pangako ni Jesus na isa katuparan ang layunin ng pagliligtas ng Diyos ng tapat ay ang bunga ng hinihiling ni Juan.
ang pagbaling o pag-ako sa mga layunin ng Diyos. Kaya pumayag si Juan na bautismuhan si Jesus ayon sa Mateo 3:15b. Ang Diyos ay makatarungan, matuwid. Halimbawa, kapag ang Diyos ay kumilos ng naaayon sa mga pangako ng Diyos na iligtas ang mga tao mula sa pagkatapon sa Babylonia, ayon sa Isaias 46:13, ang kumilos ng makatarungang, tapat, matuwid, Diyos man o tao, ay kumilos ayon sa kalooban ng Diyos. Ang bautismo ni Jesus, kung gayon, ay nagpapahiwatig ng kanyang pangako, no? Na kumilos ng tapat sa kanyang bigay, Diyos na atas, na ipakita ang nagliligtas na presensya ng Diyos na inihayag ng anghel kay Jose tungkol sa paglilihi ni Jesus. Ang pangako ni Jesus na isa katuparan ang layunin ng pagliligtas ng Diyos ng tapat ay ang bunga na hinihiling ni Juan. Ang pagbaling o pag-ako sa mga layunin ng Diyos, kaya pumayag si Juan na bautismuhan si Jesus. Sumangayon ang Diyos, no? Kinumpirma ng Diyos ang pagkakakilanlan at pangako ni Jesus sa pamagitan ng pagpapadala ng nagbibigay kapangyarihang Espiritu at nagpapahayag ng pagkakakilanlan ni Jesus. Ang tunay o ang kasukdulan ng eksena ay hindi ang bautismo mismo, kundi ang pangitain at audisyon na nakatagpo ni Jesus habang siya ay umahon mula sa tubig. Ang bukas na langit ay Biblia to para sa banal na paghahayag. Nakita ni Jesus ang Espiritu na bumaba sa kanya mula sa langit, ang tahanan ng Diyos. Tinutumbasan ng Diyos ang pagpapahayag ng pangako ni Jesus sa pamagitan ng pag-aayos kay Jesus para sa ministeryo. Dumarating ang Espiritu sa iba't ibang mga figura sa Biblia upang ihanda sila para sa banal na paglilingkod. Halimbawa na lang mga kaibigan, si Gideon, ayon sa mga hukom, 6:34. Ang Haring David, sa Isaias 11:1. At ang lingkod ng Diyos, sa Isaias 42:1. No? So ang Espiritu ay inilarawan bilang isang kalapati. Marami ang nakakita ng isang link na sa Espiritu na umaaligid sa ibabaw ng tubig sa paglikha, na nagmumungkahi ng isang bagong gawa ng paglikha. Ngunit ang eksena sa Henesis ay walang larawan ng ibon. Ang higit na maaasahan ay isang link sa mga omens na kinakasasangkutan ng mga ibon sa mga tradisyong Romano na nakakaapekto sa mga banal na komunikasyon. Ang kalapati ay ang mensahero ni Zeus at nagpapahiwatig ng mga tadhana ng makapangyarihang mga imperial na figura. Gamit ang pangatlo at hindi pangalawang personang address, ipinahayag ng Diyos ang pagkakakilanlan at kapalaran ni Jesus bilang anak o ahente ng Diyos. Ipinahayag ng Diyos ang pag-ibig sa Kanya at ipinahayag na pinili siya ng Diyos. Isang mahusay na salin kaysa
sa nasisiyahang mabuti para sa tungkuling ito. Kung paano ipapakita ni Jesus ang nagliligtas na presensya ng Diyos ay isasalaysay pagkatapos ng Mateo 4:17. Manalangin tayo. Salamat po, O Diyos, sa mga salitang aming napagbubulay-bulayan sa umagang ito. Naway magamit namin ito sa aming pangaraw-araw na buhay. At ikaw, Diyos, ang mag-hari sa bawat puso ng mga nakikinig sa umagang ito. Ingatan mo sila. Pagpalain mo po sila sa lahat ng oras ng kanilang mga buhay. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.